Gusto na lang kabulan na nata sa tunga-tunga sa year 2024. So, mata na tong Ginoo sa iyong faithfulness nga hatag diri ka nato. Malipayon mo karon buntaga maigsoon. Amen. Praise the Lord. Tugyong at ugong ihatag ang tandong ug gimaya dra kaniya. Akong giawag ang tanan nga manindog ta sa tamang atong awiton ang kumusta pag-aksa. So akong gi-encourage ang tanan nga manggawa sa ilang mga lingkuranan o gato la manuhon ato magkaigsuonan dra ni Kristo. Monit sing. Pagkaanindot ning adlaw, kamalipayon nga naghiusa, mga anak sa Dios nagakasalya. Amen. Pagkamalipayon sa imong panagway, kamasanagon gayud sa kanunay, ang imaya gayud sa Dios makalipay. O kumusta pagkagsa ko igala, kay labihan gayud na kong mingawa, sa kadugay sa panahon nga wala ta nagkakita. O kumusta pagkagsa ko igala, kay labihan gayud na kong lipaya, usarag yun kita sa lawas ni Kristo. Atong balikon sa pag-awit, pagkaanindot ning adlaw, kamalipayon nga naghiusa, mga anak sa Dios nagakasalya. Kamalipayon sa imong panagway, kamasanagon gayud sa kanunay, ang imaya gayud sa Dios makalipay. O kumusta pagagsa ko igala, kay labihan gayud na kong mingawa, sa kadugay sa panahon nga wala ta nagkakita. O kumusta pagagsa ko igala, kay labihan gayud na kong lipaya, usarag yun kita sa lawas ni Kristo. O kumusta pagagsa ko igala, kay labihan gayud na kong mingawa, sa kadugay sa panahon nga wala ta nagkakita. O kumusta pagagsa ko igala, kay labihan gayud na kong lipaya, usarag yun kita sa lawas ni Kristo. Usarag yun kita sa lawas ni Kristo. Usarag yun kita sa lawas ni Kristo. Amen. Father God in heaven, we thank you so much, O Lord, for this wonderful morning. Thank you kay Ginoon Dios sa imong pagpukaw kanamo. Thank you kay Lord God nga sa imong grasya ug imong gugma, Lord God, nga gibubo diri kanamo, Ginoon Dios. Lord, thank you so much, Ginoo, for everything that you have done for us, Lord. I pray, Lord God in heaven, as we come to you, Lord God, in this place, Lord, I pray, Lord, that you will remove all of the distractions, Lord. Kuhaatan ang Ginoo, kining naghatag ka na mong kabalaka, kaguol, kining naghatag ka na mong problema, Lord. Ilisdi kini karong buntaga, Lord God, kalipay, kadasig, kalinaw, paglaom, Lord God in heaven, nga amog yung ma-enjoy, Lord, to the fullest, O God, sa among pagsimba, sa among pagdaig dira kanimo, Lord. I pray, Ginoon Dios, nga imo ang among mga tingog, Ginoo, maabot dira kanimo, Lord God, nga ikaw, Ginoo, mahimaya, ikaw, Lord God, malipay, Ginoon Dios, sa among gibuhat karong buntaga, Ginoo, as we worship you, as we praise your name, O God in heaven. We thank you so much, O Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. O Amen. It says here in Psalms 96, verses 8 to 9, mga igsoon, give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come into His courts. O worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him all the earth.
tugyong gamiton ato mga tingog sa pagsinggit dira atong buhing nga Dios, ato mga kamot pagdaig ra kaniya. Wanna sing here in this house of the great King. Come on, church. We've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken. Come on, church. Cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Come on, church, let's sing again. Here in this house, far great King. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. Oh, God is awesome in this place. Yes, Lord. We sense His presence as we sing His praise. 'Cause there is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, Lord God. I'm found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. Come on, church, let's declare this. I'm found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. 'Cause we found, oh, I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power, 'cause there is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome in this place. Oh, God is awesome in this place. Yes, oh God, we sense His presence as we sing His praise. 'Cause there is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. Oh, God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, Lord God. We continue to worship Your name, Ginoo, for wonderful, how powerful You are, God. Padayon ta maigsoon sa pagsimba pagdaig ra kaniya. Tugong ihatag at tanang dungubi maya ras ng buhay nga Dios. Yes, Lord God, just we worship Your name. Hallelujah, Lord. You are wonderful, Lord, and You deserve all the praise and worship, oh God, because You are much greater, much stronger, Lord God, in heaven, and powerful, Lord. Come on and sing. There is no other God like You, who made the heavens and the earth, that fills my heart with joy unending. All I can do is give my life, offer to You as sacrifice. There is my heart for You unending.
It's all of my life. All of my life belongs to you alone. With every breath, my soul will rise to you. My church, you are the joy of every nation, the giver of salvation, wonderful God. You are the God throughout the ages, enthroned upon our praises, wonderful God. Every morning when I rise, every morning when I rise, it is your presence I desire to see your faithfulness. Unending mercy and goodness, mercy and goodness follow me. For in your presence I am free. I put my trust in you. Unending, all of my life, all of my life belongs to you alone. With every breath, my soul will rise to you. 'Cause you are the joy of every nation, the giver of salvation, wonderful God. You are the God throughout the ages, enthroned upon our praises, wonderful God. All of my life belongs to you alone. Come on, church, and sing. All of my life belongs to you alone. All of my life belongs to you alone. With every breath, my soul will rise to you. 'Cause you are the joy of every nation, the giver of salvation, wonderful God. You are, oh God, throughout the ages, enthroned upon our praises, wonderful God. You are the joy, oh you are the joy of every nation, the giver of salvation, wonderful God. You are the God throughout the ages, enthroned upon our praises, wonderful God, wonderful God. 'Cause you are the joy of every nation, the giver of salvation, wonderful God. Come on, church. You are God throughout the ages, enthroned upon our praises, wonderful God, wonderful God. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So mga igsoon, let us remember to speak the name of Jesus in every situation. Dapat dili ni nato siya ikahadlok, dapat dili ni nato siya ikaulaw ang pagsulti sa ngalan sa tumbuing ng Dios. Because
He is the only one who can bring us peace, hope, and freedom. So when we are in our darkest times, mga igsoon, mao gyud na dapat atong unang buhaton ang pagtawag sa ngalan sa itong buhay nga Diyos nga si Jesus Christ, our Lord and Savior. Yes, Lord. I just want to speak the name of Jesus. Come on, church. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, oh God, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, church, let's declare this. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Shout Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Come on, church, sing all together and declare this. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, oh Jesus in the streets, oh Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. It's your name, Lord God. It's your name, Lord Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety,
'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, Lord. As we thank you, Lord God, for who you are and what you have done for us, Lord. We thank you, Lord, for the cross, and we thank you for giving us your Son, O Lord Jesus Christ. Lord God, we come to you that you can take our brokenness, Lord, and our need, O God. We ask, O Lord, for your Spirit, Lord, to come and fill this place, that we will worship you joyfully, Lord, with all of our hearts, Lord God. As we come to your altar, Gino, let your arms, O God, are open, Gino. Are you hurt and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink in the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Wanna sing, leave behind your regrets. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. You are a Savior. Yes, Lord. Come on, church. Oh, what a Savior. Isn't he wonderful? Sing hallelujah. He is risen. Bow down before him, for he is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. Isn't he wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before him, for he is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Come on, church, sing. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior.
Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. For the last time, exalt. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Yes, Lord. Thank you kay Ginoong Diyos sa imong yung dakong gugma, Lord. Sa imong grasya o kaluoy, Ginoong Diyos. Thank you so much, O God, for giving us the reminder, Ginoo, nga unsa gid mi ka grateful, good Lord God, unsa gid mi ka blessed, Ginoong Diyos, sa imong buhat diri ka namo, Lord. And I pray, Lord, that you will continue, O God, to fill this place with your holy presence, Lord. Continue to guide us, Lord God, with your living word, Ginoong Diyos. Lord, I pray, Lord, that you will open our eyes and our minds, Lord God. Then we accept your truth, Lord God, in heaven. And so pray, Lord, that you will bless the speaker this morning, Lord God, as he shares your word, Ginoong Diyos. And we give you back all the glory and honor in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. O Amen. Atong pagpaka na tupoy nga Diyos, maigsoon. O paliw ko sa paglingkod. Good morning, everyone. Hinay man. Good morning, everyone. Okay, for our announcements, first, pasalamat sa Ginoo no, sa atong lovely flowers donated by Mr. Gideon Barnes. And then, next Sunday, ang atong flower donor will be Jude and Ezra Bernedo. Okay? Then, for the month of June, wala tay kids club until further notice. Kana siya, June 1, 8, and 15. So, this coming June 11 to 14, that is next week na no, naatay youth camp para sa mga batanon nga nag-edad 14 years old pataas. No? So, if inyong anak is 14 years old na, especially sa PHLBCC, naatay sa sponsored children, required yun sila nga mo-appeal. So, naanay lista sa mga pangalan sa mga bata sa group chat. So, please i-check lang ninyo. Required din sila mo-appeal, ani. Then, for church members and mga igsuon sa mga PHLBCC, this afternoon na atay registration, no? Again, Youth Camp, June 11 to 14. Naatay DVBS, but ang schedule kay i-announce, wala pa na finalize, i-announce.
And after this, our Sunday service, natay lunch fellowship, natay program no para sa Paderna family na farewell party. Also, additional is that this Sunday we will be collecting special offering. Naatay usa ka bata no si Hyacinth Bohol, ang iyang papa, which is ang provider nila silang family is halos 1 month na nga naa sa hospital. So wala na sa pagkakaroon, wala na sila source of income kayang nag-work sa ila kayang papa man no. So kasagaran nagtabang sa ilaha is mga silingan lang or mga relatives ang pakaon sa ilang family. So as part of this congregation, gi-request na mo ang tanan nga mo extend lag bisag gamay nga help no sa Bohol family. And if later this week ganahan pa mo extend og financial help, please contact lang ang financial team, ako, si Ate Malo, si Ate Angeline, nor si Ate Masang para sa if ganahan pa mo nga muhatag ana. Okay, so ato na siya i-collect inig tithes and offering nga time, no? So mora na siya ang atong announcement. Today, ato i-welcome ang si Julia Colarte o si Vanessa Gabalio para sa ilahang special number. Pagpaka na to sila. Hey, good morning sa tanan. So, nanapod mi dire. Sa kaning kantaha is usa ni ka reminder natong tanan nga bisan pa man unsa ka disud ang kinabuhi no. God remains faithful in every season, and also manang we all have the reason to sing. Balik. Wait. Okay, sorry guys. Last na gyud. This is my prayer in the desert, and all that's within me is strong. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof to more worth than gold, so refine me more through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice and I will declare, God is my victory and He is here.
sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice and I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the highest, my favorite. Feel to be emptied again, the seed of I will sow. Sorry. Mayang tanan sa pagbarog. Yes, kanimo o Dios, kami nagapaduol sa imong harianon nga trono sa pag-ila nga kami nagakinahanglan sa imong tabang. Salamat Lord God ining kabuntagon, nga imo kami gidala ining balay alampuanan. Salamat Ginoo sa presensya sa matag usa nga imo kaming gigayahan na makaari diri alang sa pagsimba o sa paghimaya sa imong ngalan. Pray O Lord nga ikaw mag-aandam sa matag usa kanamo Ginoo sa among pagpamalandong diya sa imong pulong O Lord. Kung nag-ampo Lord God, nga ikaw magapanalangin sa matag usa namo kasing-kasing nga ang pulong O Lord nga among mga pamalandungan karon O Lord muturok kini o mutubo kini ngari sa among kasing-kasing or mohatag kini dakong apekto sa among kinabuhi isip usa ka Kristohanon O Lord. Nga kami mo grow spiritually pinaagin ini O Lord. Kung nag-ampo Lord God, nga ikaw padayon na magapanalangin sa among speaker karon Lord God, ikaw makigsulti kanamo. Bisan pa man Lord God sa nini nga iglesia sa Bulacaw Grace Community Church, I pray O Lord nga ikaw padayon na magapanalangin sa Bulacaw Grace O Lord, labi na Lord God sa padayon nga pagkamuhat diha sa bulahaton nga imong gisalig nini nga iglesia O Lord. Bisan pa man Lord God sa outreach dito sa Talisay, kung nag-ampo Lord God nga ikaw magapanalangin ni personalang O Lord nga daghang pamakalag nga madala diha sa imong tiilan O Lord. Ikaw ta Lord magagamit diha kaniya Ginoo nga mahimong instrumento O Lord nga ang imong gingharian mapalapad pagyud O Lord. Bisan pa man Lord God sa mga activities nini nga iglesia, kung nag-ampo Lord God nga ikaw padayon nga magapanalangin sa matag usa kanamo Ginoo nga ang kainit, ang ka-active sa pagtambong ni anak nga bunga buluhaton, ikaw Ginoo maghatag og kadasig sa matag usa Ginoo. Bisan pa man Lord God, ako nag-ampo Lord God sa among mga kigsuunan nga naa sa balatian ni Brother Ronald Buhol O Lord na karon sa ICU. Kung nag-ampo Lord God nga ikaw padayon nga hikap diha sa iyang kalawasan gikan siyang ulo hangtod sa iyang lapalapa ug ipasinati kaniya O Lord ang imong gahom, ang imong healing power O Lord in the mighty name of Jesus Christ. I pray O Lord ikaw mag-sustain sa ilang financial needs O Lord. Bisan pa man Lord God sa ilang mga anak nga layo kanila, ako nag-ampo nga ikaw padayon Ginoo mag-sustain diha kanila Ginoo. Bisan man Lord ni Brother Brian sa iyang kahimtang, bangay sa Lord God nga di sa mga anong paglaom diha sa iyang kinabuhi.
Hinoon Lord God, padayon siya nga malaumon nga ikaw ang Dios, Dios milagroso nga Dios diha sa iyang kinabuhi. Kung nagampo Lord God, bisa man Lord God sa project nini nga iglesia sa PHLBCC. Ako nagampo Lord God nga ikaw Ginoo padayon nga panalangin ni ana Ginoo nga programa Ginoo nga unta Lord God pinaagi na ana Lord God mulambo ang Bulacau Grace Community Church o Lord kadasig ilang maangkon sa matagusan nila kinabuhi. Bisan pa man Lord God sa ongoing nga mga Bible studies nga pagdaloon ni Pastor Nalang, I pray O Lord ikaw Ginoo maghatag og kalig-on kanila bisan naman Lord God sa adjustment period nila Ginoo. Kung nag-ampo Lord God, nga ikaw ra gyud magapahiluna, magaplastar sa tanan O Lord. Among gitugyan kanimo Lord God bisan man sa kondisyon ni Naisol, ikaw Ginoo nakakita sa kondisyon siya ang lawas karon Ginoo, in the mighty name of Jesus Christ. I pray O Lord nga ikaw padayon na magasustain sa iyang health O Lord bisan naman sa mga medication nga iyang gi-intake. Kung nag-ampo Lord God nga ikaw Ginoo magagamit niini nga mas mag-sustain Ginoo sa iyang health aspect diha sa iyang kinabuhi. Kung nag-ampo Lord God sa matag usa kanamo Ginoo sa mga leaders ni iglesia, sa mga teachers, assistant teachers, I pray O Lord nga ikaw Ginoo magapanalangin sa ilang kinabuhi. Ikaw Ginoo maga-empower sa matag usa nila ka kinabuhi so that they can empower also sa uban Ginoo nga nagkinahanglan og kadasig nga nagkinahanglan sa ilang tabang O Lord. Bisan naman Lord God, sa maabot nga camp, sa mga youth Lord, next week, I pray O Lord, nga ikaw magapahilo na sa tanan, ikaw mag-aandam sa mga speaker, bisan naman Ginoo sa availability sa mga young people O Lord, nga mahimo silang able O Lord, tagaan nilang higayon ka na Lord God. Tugod ka na Lord God, dako ka nagkatabang sa ilahang espirituhanon nga pagtubo diha sa imong atubangan O Lord. Labi na Lord sa maabot nga women's conference kung nag-ampo Lord God nga ikaw sa mga panalangin yan ang unta Lord God ang availability sa mga inahan ikaw unta Lord magapahiluna sa tanan side kami Lord God dili basta-basta ang bulaton sa usa ka inahan diya sa sulod sa panimalay ilang kabisi sa pagatiman sila mga anak silang kapikas sa kinabuhi upon Lord ako nag-ampo Lord God nga ikaw ra gyud magaplastar o magapahiluna sa tanan nga ila kining mahatagan og kahigayunan sa pagtambong alang sa ilahang pagtubo sa espirituhanon nga aspeto diha sa ilang kinabuhi. Kung nag-ampo Lord God, sa nabilin pa namo nga buluhaton karon Lord, mong gitugyan ug gisalig ang tanan diha kanimo Lord God. Isa man Lord God sa leadership ni Pastor Mike, kauban ni Pastor Eliezer Nalang o Lord, kung nag-ampo Ginoo nga ikaw sab Lord God mag-empower sa ilang kinabuhi, katag kanila kaalam o Lord sa ilang pagkabuhaton Ginoo sa ministries sa Bulacau Grace Community Church o Lord. Bisan pa man Lord sa ilang gipangita ang pastor sa youth, bisan man sa parents Ginoo. Kung nag-ampo Lord God nga ikaw ra gyud magapahiluna nining tanan nagasalig og nagatuo kami Lord God ang imong mga kanakan ang mga magtotoo diha kanimo dili gayud nimo pasagdan. As what you have said, O Lord, you will never leave us, nor forsake us. Ganun, Lord God, among gisalig, gitugyan kanimo ang tanan. Bisan pa man, Lord God, sa mga butang, wala mong mamitlang diya sa imong atubangan. Nasayod na kami, Lord God, nga ikaw, nasayod ng tanan sa among kinabuhi. Nga bisan pa man gani, ang matag-usan na mo kabuhok, you number it one by one. Nagasalig kami sa imong gahom. Nagasalig kami, Lord God, sa imong mahimo, sa matag-usan na mo kakinabuhi. Sa mga dagko pang butang imong buhaton sa Bulacau Grace Community Church, O Lord. Nagatuo, nagasalig ako nga milagroso gamahanan ka nga Dios nga magauban sa journey sa Bulacau Grace Community Church. Among gisalig ug giuntras ug gitugyan kanimo ang tanan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen and amen. Pabilin ta sa pagtindog. Good morning, everyone. Let us open our Bible to the book of Ezra, chapter 6, verses 9 to 22. Again, Ezra, chapter 6, verses 9 to 22. Let us read responsively. Verse 9, whatever is needed, young bulls, ram,
male lambs for burnt offerings of God of heaven, and wet, salt, wine, and olive oil, as requested by the priest in Jerusalem, must be given to them daily without fail. Furthermore, I decree that if anyone defies this edict, a beam is to be pulled from their house, and they are to be impaled on it. And for this crime, their house is to be made a pile of rubble. Then, because of this decree, King Darius has sent Tattenai, governor of Trans-Euphrates, and Shethar-bozenai and their associates carried it out with diligence. The temple was completed on the 3rd day of the month Adar, in the 6th year of the reign of King Darius. For the dedication of this house of God, they offered 100 bulls, 200 rams, 400 male lambs, and as a sin offering for all Israel, 12 male goats, one for each tribes of Israel. On the 14th day of the first month, the exiles celebrated the Passover. So the Israelites who had returned from the exile ate it, together with all who had separated themselves from the unclean practices of their Gentile neighbors, in order to seek the Lord, the God of Israel. Last verse. For the 7 days they celebrated with joy the festival of unleavened bread, because the Lord had filled them with joy by changing the attitude of King Assyria, so that he assisted them in the work on the house of the Lord, the God of Israel. May the Lord God bless His word to be delivered to us by Pastor Eliezer Nalang. Please be seated. Proverbs 29:18 says, "Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he." Kung sa ato pang pinulungan, diin kung walay pananawon ang mga tao, mga hanaw, apan ang nagabantay sa kasuguan, malipayon siya. Sumala sa Panultihon, Kapitulo 29:18. Maayong buntag kanatong tanan diri sa Bulacau Grace. Good morning. Welcome sa tanan nga naa diri gasimba o tingali na atay bag-o. Welcome sa atong panimbahon nining kabuntagon karon. Giabi-abi ang tanan sa pagsimba sa atong buhi nga Ginoo.
Ang tema sa mensahe karong Domingo mao kini: Discovering God's faithfulness in our journey ahead. Ang pagdiskubre sa pagkamatinud-anon sa Dios sa atong panaw sa unahan. Ikaduha, duha ka Domingo nga miagi nagselebrar ta sa duha ka dekada o 20 years. O ang title niadto, Celebrating God's Faithfulness in Our Journey. So mura gianggid-anggid nako ang title karon ug sa una para dili mo malimot. Kay basig unya malimot mo. Ang Dios matinud-anon gayud sukad pa sa sinugdanan. Akong usbon, ang Dios matinud-anon gayud sukad pa sa sinugdanan. Mao kini ang usa sa iyang kinaiya. Ang Biblia nag-ingon sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, Therefore, know that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandment. So nindot kayo ba ang pag-describe sa atong Ginoo? He is God, the faithful God who keeps His covenant and mercy. Mga kaigsuunan, unsaon man nato pagdiskubre ang pagkamitud-anon sa Dios sa atong panaw sa unahan. So mao na karon ang pangutana, unsaon man nato pagdiskubre sa pagkamitud-anon sa Dios sa atong panaw sa unahan. Sa kinabuhi sa mga Israelitas, adunay atong mapupo nga mga pagtulunan sa pagdiskubre sa pagkamatinud-anon sa Dios. Ang background sa yugto sa mga kinabuhi sa mga Israelitas mao kini, ako lang ni i-share gamay. Sa panahon sa wala na si King David, sa 1 Chronicles chapter 29 verse 26, ang iyang anak nga mao si Solomon mao'y nagtukod sa templo sa Jerusalem na ana sa 2 Chronicles chapter 3. O kana nga temple lindot kaayo, pinakamaayo nga templo nga gitukod didto sa Jerusalem. Apan sa nang labay nga mga adlaw, mga panahon, wala na pud si King Solomon. Nangapulihan na og mga hari. Ang Juda, nga mao ang Israel, laylahi na ang mga hari human sa ila ni King David ug ni Solomon. O kadaghanan sa ila, nahimo nga ni-impluwensyahan sa mga pagano nga mga practices ug mga Diyos-Diyos. So mao ni nahitabo sa mga kinabuhi sa Israelitas. Ug sa chapter 36 sa 15 sa 2 Chronicles gihapon, ang Dios nagpadala og mensahero og mga propeta aron sa pagbadlong kanila. So tungod kay himo naman sila og mga kanang pagsimba sa Dios-Dios sa ilang mga asawa, tungod kay mga pagano, nagpadala ang Dios og kining mga mensahero og mga propeta. Pero unsa ilang gihimo? Ilang gibugal-bugalan ang mga gipadala sa Dios sa verse 16 sa 2 Chronicles 36. Gitamay nila ang pulong sa Dios sa pagpahimangno kanila. Pero abi ninyo, unsay nahitabo mga kaigsunan, ug ang kapungot sa Dios misilao batok sa iyang katahuan hangtod nga wala nay mahimo. Sa English gingon, until the wrath or the anger of the Lord was aroused against His people, there was no remedy. Wala nagyoy remedyo. And there was no remedy. Dili na gyud. Kung sa ato pa ni, undawon na nato ni. Undawon na nato. Sakto na. O kung basahon nimo ang verse 17, paingon sa 20, sa chapter 26 at 36, kana siya, mao ang pinakasakit ug pait nga panghitabo sa mga Israelitas. Kaya nga naman, gisulong sila o gikanker ang Jerusalem, ang nagkanker sa ilang mga Chaldeans nga mao nagsulong kanila, o gisunog
giguba ang templo sa Jerusalem. Grabe, gitugot sa Ginoo nga sulungon sila. Pamatyon ang ilang mga anak, mga bataanon ug tigulang o gidala sa Babylonia. Ang naka-survive giadto dito sa Babylon. Gibiyag sila nga ang nahabilin nahimong ulipon dito sa Babylonia nga mao karon ang Iraq for 70 years. Grabe ba? For 70 years sila himo nga ulipon dito sa Babylon. Humani ining 70 years, ang Persia or ang Medo-Persia Empire, mauna puwid ang mipukan sa Babylonian Empire. Og si King Cyrus, nagpagawas og decree nga ang tanan nga dili taga Babylonian pwede na mamauli sa ilang dapit. So makita na sa chapter 36, verse 22 paingon sa 23. Ug naapod na sa Ezra chapter 1 verse 2. Ang una nga grupo nga namalik sa Jerusalem gipanguluhan ni Zerubbabel. Okay, murag dili kay na familiar niyo si Zerubbabel, pero mauna siya ang una nga naghakot sa mga Israelitas gikan sa Babylonia. Mga 42,360. Makita ka na sa Ezra chapter 2. They rebuild the temple, ug along the way na ay mga opposition ug nahunong gayud ang pagtukod balik sa templo. Ug ang ikaduha nga grupo gipanguluhan ni Ezra naa sa chapter 7, 1 ug chapter 10 paingon sa 44, verse 44. Ug sa pagbalik ni Ezra 80 years after ni Zerubbabel, iyang na-discover nga ang Israelites had married pagan or foreign spouses. Nagminyo sila og mga pagano nga mga asawa, mga babae. So mao kini ilang gikadlukan kay ngano man makapulyot sa ilang religious party or maka-endanger sa ilang future as a nation. Now, with that background mga kaigsuunan, how can we discover God's faithfulness in our journey ahead? So, mauna ni karon ang main point na kung i-share kaninyo. Ang first, by putting God first in everything we do in our lives. Makita ka na sa verse 21. Sa Ezra chapter 6 verse 21. Gingon diri, then the children of Israel who had returned from captivity ate together with all who had separated themselves from the filth of nation of the land in order to seek the Lord, God of Israel. Kanang phrase bitaw nga giingon kanang in order to seek the Lord, the God of Israel. Mo na siya nindot kay nga sentro. Sa ilang pagbalik sa Jerusalem, naghimo sila altar, gi-rebuild nila ang temple in order to seek the Lord. So they put God first in their lives. Si Zerubbabel, first effort in mind was to start rebuilding the temple, an altar for them to worship as a focal point. So mauna ang mga Israel, kung asa sila dadun sa Ginoo, naagina sila kanang altar, di ba? Sa pagtabok ni Moses gikan sa Egypt, paingon sa Pika, sa Red Sea, naghimo din sila og altar para magsimba sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo. Ilaging giuna ang Ginoo sa diha nga sila nakalingkawas sa mga kamot ni Pharaoh o sa kalisod sa Egypt. God first, gyud ang naa sa ilang hunahuna. Ang Matthew 6:33 nag-ingon pod, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Una gyud ang Dios. Una kung unsa iyang pagkamatarong. Mao gyud na siya. Kung gusto kita nga madiskubre kung unsa ang pagkamanit-anon sa Ginoo sa atong kinabuhi, put God first in everything you do.
What is the center of their worship? Nasa verse 21c, sa katapusan nga bahin. The God of Israel. Diba? Ilag yun na gaibalik-balik. Kanang the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Gibalik-balik na, bisan sa New Testament. God of Abraham, God of Jacob, God of Isaac. Mga kaigsuunan, ang sentro sa imong kinabuhi kung gusto kanya, gusto nimo nga ma-experience yan, ang unsak pagkamanitdanon ng Ginoo, ang pagsimba kanya kung kinsa gyud ang Ginoo. Makita nato na sa atong mga kadigulangan po sa unang nga mga panahon sa pag-start sa mga evangelical churches diri. Missionary from US, din kanang naa sa US, gikan na sila sa Europe. Hangtod nga abot diri sa ato. Pero ang ilag yun, kung missionary minded ka to put up a church. Kaya nga naman, mauna siya'y sintro aron mag-worship sa Ginoo. Not until we recognize and experience God's faithfulness in our previous days, in our lives, we cannot look into the future of His faithfulness toward us. Ato ginbalikon kung unsa ito iyang pagkamaayo. 20 years ago, gisugdan ning simbahan, nag-celebrate ta kung unsa gyud ka maayo ang Dios nining simbahan nga nakaabot karon nga 20 years. And today, we will start looking another 20 years sa pagka-faithful sa Ginoo. Kanya mga bata karon nga mga 5 years old, mahimo na sila 25. Dayon ambot lang kami kung naapa ba yun, pero diha niya na makita ninyo kung unsa gyud pagka matinumanon ang Ginoo. They look back on how God of their fathers keep them as a nation. And now in their time from the captivity, they center their worship to the Almighty God. Ilag yun nang butang sa ilang una nga ilang pagsimba, diya gyud sa Dios nga makagahom. In our journey ahead, my brothers and sisters, let us all put God first in everything we do. Okay ba na sa inyo? Nasayod ko nga niadtong nang labay nga mga 20 katuig, ang Ginoo mo sentro ni iglesia. And now looking 20 years ahead, let us put God first niini nga simbahan. Na ako'y ninumduman nga na preacher nagsulti nga kami ko ng mga preachers, mga teachers of God's Word, we cannot change your lives to obey God. Di gud may makapabalin sa inyong kinabuhi. Kaya kung kami pa ang makapabalin sa inyong kinabuhi, dili unta mo karon malate ang uban, di ba? Makumplito unta gyud ang prayer meeting, mag-attend gyud. Don't prayer, maka-attend gyud, di ba? Kung kami ang masunod. Nay mga scheduled Bible studies. Mapuno gina kay kami gyud ang masunod, pero dili. It is God who will convict you to put Him first in your life. Ngano kung nay party na ay ka na celebration or kuan magita, punctual magita, di ba? Sa eskwelahan, punctual magyud. Dili gyud maka-change ang mga preacher. But it is God will change you, will convict you kung unsa gyud imong responsibility as a Christian. If you are putting God first or making Him second. Second point I would like to share this morning. In order to discover God's faithfulness in our journey ahead, let us separate ourselves. By separating ourselves from the world, tanawan nyo sa verse 22b, giingon diya, and they kept the feast of unleavened bread 7 days with joy, for the Lord made them joyful and turned the heart of the kings of Assyria toward them to strengthen their hands in the work of the house of God and of Israel. Ang unang nga verse nag-ingon po sa 21, then the children of Israel
who had turned from the captivity ate together with all who had separated themselves from the filth of the nation of the land in order to seek the Lord, God of Israel. They separated themselves. Wala sila nag-uban ni adtong mga hintil. Tungod sa atubangan sa Ginoo ang mga binuhatan sa hintil, mga pagano against God. So ang mga tao sa mga Israelites, wa sila. They separated themselves with all who had separated themselves from the unclean practices of their Gentile neighbors. Sa ato ni karon nga panahon, kanang mga kalibutanon nga mga practices, kanang mga binuhatan sa kalibutan nga kulang na lang. Laway gid kaayo. Mga kaisunan, as a church or an individual or corporate, we are separated from darkness to the world. Ha? Do not love the world or the things that is in the world. 1 John 2:15-17. Gingon dia, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the craving of sinful man, lust of his eyes, and the boasting of what he has and does does not come from the Father, but from the world. Kana gyud mga butang bitaw nga wala nagikikan sa amahan, sa Ginoo, mao ginay ginakaygutan sa Ginoo. And oftentimes, unknowingly kita mga Christian, we are practicing it. Kapractice na niya na. We are called out once from darkness to light, from condemned to justified, from unholy things to holiness, from enemy of God to friends of God, from a mission-filled heart to a missionary heart. Diba? Kung naana sa Ginoo, na kay Ginoo sa imong kasing-kasing, you are a missionary. This means nga, you want to share, you want to tell what you have, the salvation which is found in Jesus. We can discover God's faithfulness when we are truly born again in spirit. Muna sa simbahan, dili gid tanan mahimo nga nakabaton sa kaluwasan tungod kay napagyud wala gid nasabtan, pero mauna nga ang amo sang obligasyon to teach you, to preach the word of God sa inyo pod. We have the fruit of the Spirit. We are new creation in the sight of God. Sa 2 Corinthians 5:17, God's righteousness is in us. We are heirs of heavenly treasures. Mao ginasay kalainan sa mga tinuuray nga mga Kristohanon. But brothers and sisters, every time you and I sin, or when unexpected sin, confess it. Sa 1 John 1:9 gingon diya nga if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. And try not to repeat it by the help of the Holy Spirit. Mo nang giingon, let us separate ourselves from those things that God hates. Kabalo naman kita. Daghan nga mga panahon nga gipasubo na tong Ginoo pero ato lang butang kanang irason na bitan nato. Okay ra man ni, okay ra man ni. Yung mga itagpasaylo, pag uman balik na pud. Dili na. Mga kaigsunan, let us pray. Sama sa gipray ni David. Ingon siya, restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Di ba tingali daghan kay sa ato karon nga naapa wa naka-overcome sa mga temptation that leads us to sin, then our joy to come here sa church napugnan sa guilt sa sala. Di ba? Ako wala na ko kabalo kung unsa ang naang kabugaton sa imo. But God knows. Muna nga kinahanglan nato na i-confess ug kinahanglan sama kang David, let us
Pray, restore unto me the joy of my salvation. Mao na nga sa simbahan, di ko nang maghisi ka para, pero naagid sulod sa imong kasing-kasing nga malipayon ka nga moadto sa simbahan kay nganuman. You have that inner joy nga gihatag sa Ginoo. Dili ka na compulsory nga kay Domingo karon simba gid ko. Mao gina ato makita nga dili gid malate gid unta ang tinuoray nga Kristiyanon because they have the joy nga 8:30 o 8 na ako sa simbahan. Dili ni pang-igo ha. Pero if you have that joy, ha? Dili na kilala ina po man koy giatiman, na po koy kwan. Ikaw na mismo kay malipayon ka nga moadto sa simbahan kay mo simba sa Ginoo. Pero kung napatay mga sala nga gipangtaguan or kwan, lisod gid kayo igsuon. The third and the last thing to discover God's faithfulness in our journey ahead of us is by experiencing the joy from the Lord. Nga sa 22. The Lord had filled them with joy by changing the attitude of the king of Assyria. Ang nahitabo nga wala gikumot ang kasing-kasing ni Cyrus kundi iyang pahumok ngay kay nadaog naman tong Medo Persia, sila naman pildi naman ang Babylonian Empire. So gigamit din sa Ginoo nga pabalik sila sa Israel. Didto sila sa ilang yuta nga gisaad sa Ginoo. The Lord had filled them with joy. Nindot kayo. Tanawan ninyo, for 7 years, they celebrated the joy. There is a And they kept the feast of unleavened bread 7 days with joy. Sa ato, di ba? Usarata ka adlaw dito. Di ba? Litson ra ang ato. Ila diri kung imong itong gibasa ganya, daghan to pila to mga bull, mga gipang ihaw nila, daghan kaayo. They celebrated the unleavened bread ingana. Ang pagkuha sa ila sa Ginoo dito sa Babylon, gipabalik sila. Nindot kayon ta nga mag-celebrate. Every Sunday celebrate kung giunsa gyud unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. So sa ato Sunday ra nga atong allocate nga magsimba, dayon start pagintag mga 9, 10, 11, tulo ra ka oras. So sa 24 ka oras tulo ra gyud, wa gyud na nga kumpleto nga 24 hours. Pila ra kay kalipay nato? 3 hours malipay ba? Magkauntag Jollibee, lipay kita, di ba? Busog dayon, dali ra kayo. Di ba? Naay itong miagi nga mga adlaw na graduation, mga bata gitagaan og garland, lipay kaayo, pila ra to ka minuto, pila ka oras, wala na, lipay ka, picture, post sa Facebook, lipay. Paghuman wala na. Problema na lang ang maginikanan kay unsaan pagbayad kung unsa tong nga bilin nga bayranan sa eskwelahan. Pero mga kaisunan, in celebrating God's goodness to us, dili gina siya mahimo nga usara ka oras, usara ka adlaw, kundi lifetime na as you journey with the God. Hosea 8:10 giingon dia, the joy of the Lord is my strength. Abi ninyo ngano dili makapadayon ang mga Kristohanon, daghan kay mga Kristohanon nga mga bilin, mga luya na pastor dili ko magsimba ingana kay daghan kaayo mga problema. Bugat kaayo ilang kinabuhi. Labi na mga sala nga gipangtaguan, dahil nahimo nga maunay si babag. Lisod na kayo niyo makita sa simbahan. Kaya nga naman, there is no joy in serving God. There is no joy in worshiping God. Mauna. Way kalipay. Pero ingon ni Hosea, the joy of the Lord is my strength. Ang kalipay nga gihatag sa Dios sa iyang kusog sa pagpadayon. Iyang paningkamutan nga magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa kalipay nga naa sa iyang kinabuhi. O ginaot ko nga maunay atong himuon mga kaigsunan, and we can expect 20 years from now nga God's faithfulness will be discovered in each and every lives nini nga iglesia. Dili lang sa ato kundi dili sa mga bata. When Zerubbabel started the work, ganahan kayo siya. But opposition comes, then the work stopped. So pag-rebuild nila ni Zerubbabel, naanay mga opposition. Pero unsay nahitabo?
Then the prophet Haggai and Zechariah encourages them with the preaching, with Ezra's preaching of the word, the scripture, and it builds them up. Nakapadasig sa ila. Dili gyud nga ang nakapadasig sila nga makatukod sila sa templo, kundili ang pulong sa Ginoo nga gi-preach ni Ezra. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan as Christians, ang pulong ra gyud sa Ginoo may mapaka-encourage sa ato. Tingali na kay asawa or bana or anak maka-encourage, pero naagya po sa problema, but God's word is the most encouragement nga atong maadtuan. Find someone to encourage you, pray for you, and bring back the joy in serving God. Kanang magdinasigay bitaw ka, kanang naabitaw, karon na-engage ko karon sa mga PHL nga mga parents, gingon ni Pastor Ray. Usagid nga problema nila kanang kuan gid sila kanang masubo sila ba din nay mga problema pastor o gapaingon nami dito sige pastor mosunod rami nga na mosunod pero ang uban katunga-tunga ra ang uban wa gyud nga na pulisod ba na kaysa na-experience yan sa mga Israelites ha ilang gibugal-bugal ang pulong sa Ginoo ilang gitamay katong mga messenger pungot ang Ginoo gialaw niya nga masunog ang templo, patyo ng mga anak. Pantayan na to kung ang Ginoo na may masuko. There will be always adversaries who oppose God's work. Ha? But we must not get discouraged and quit. Di na lang ko. Adto na lang ko sa laing simbahan, kinasilo ko. Di ko ganahan kay pastor, kay gapangigo, nga na. Sakit kaayo. No, continue on it even though we face difficulties. Padayon gyapon bisan na ay mga kalisod. Life of faith is never easy. Ha? Di kani ato ba Kristohanon dili lang ni easy kaayo nga adto ka aircon ni atong gisimbahan karon. Easy ra kaayo no. Daghan gyud mga oposisyon kung ang imong papa or imong mama dili Christians, imong silingan biyayon ka kay born again, disud kaayo. Diya sa inyong classroom, mabuhan ka nga simba ka diya sa born again. Uy, ay na sa kay born again ingana. Daghan kaayo. Bisan ba sa trabahoan, mabuhan ka nga born again or lain nga sa ilang pinulungan nga lain og tinuhuan. Pero matingala bitaw ko ana unsa man ang laing tinuhuan, unsa man ni among gituhuan, demonyo ba ni o kuan kay lahi man Ginoo kuno ng ila. Ang kalainan na gid sa ato kay wala tay Maria o wala tay pangurus mao ra gina. Lain og tinuhuan. Magsakit ba wa ba mo naka-experience na? Ka-experience gyud ko na ka manuktok big balay, manghatag mig trucks. Asa man mo dong? Kani ana ay lain mo nga tinuhuan. Ay di mi Katoliko mi. Kay unsa among namatan maorgid among pakamatyan. Mga na good. Disod gid kayo. Dili good easy. But God can overrule all opposition for His service. When we face opposition, we must not falter and withdraw, but keep active and patient. Starting today, this time, and facing the 20 years ahead, naagi mga opposition. Bisang bag-o lang ko diri February, March, April, and karong May, o June na. Kabalo ko nga, giagian ni ining iglesia, naagi mga opposition. Naagyod. Naagi mga pagsulay, nga gihimo ang satanas o ang kaaway. Kaya nga naman, kung asa gani ang bulaton sa Ginoo, mukuan gina siya, mubabag gina siya. Pero salamat ta sa Ginoo, niabot ta og 20 years, di ba? And now we are facing another 20 years. So let us discover God's faithfulness in our journey ahead. Gingon sa Psalms 30, verse 5, He sing praises to God and encourages others to do the same. Gingon diri, for His anger is but for a moment. His favor is for a lifetime. Weeping may last for the night, but a shout of joy comes in the morning.
Nindot kay na siya. Tingali naapa ka sa imong mga pagsulay, naapa ka sa captivity sa imong kinabuhi. Lisod gid kaayo. But time will come na God will bring you back sa iyang promised land. God will bring you back to His joy. Nindot kay na mga kaisunan. Ug dili nimo na ma-explain unsa ang kalipay kung tinuoray gid ka nga Kristiyanon. In conclusion, mga kaisunan, we don't know about tomorrow. Naikanta na amo ng kantahon sunon. I don't know about tomorrow. What is ahead of us? We don't know. We don't even know how long we can breathe our last. Di ba, wa kita kabalo. Maitang panglawas karon gaamputan nga naay mga nasa ICU, nga na nasa hospital, di naay gipamati. Pero kita nga maayong lawas, we don't know. We don't know, good. And I don't know. Mga kaigsunan, what we know today, that our God is faithful to His chosen people, ang mga Israelites. Maayo ang Ginoo. Bisan pa sa ilang kagahi, nagsimba-simba sila og mga Diyos-Diyos, gitugutan sa Ginoo nga makangker sila, masunog tong temple, gipamatay ang ilang mga anak, dahil gihimo silang slave dito sa Babylon. Pero ang Ginoo, nagpadayong gyapon sa pag-atiman, sa pagpabalik kanila dito sa Israel, sa Juda. Maayo kayong Ginoo sa iyang mga katawan. Ug ako, mga igsuunan, nagtuo ko nga maayo sad ang Ginoo ni Iglesia. We too can discover God's faithfulness in our journey while we are still alive. First, by putting God first. Second, by separating ourselves from the world. And last, by experiencing the joy in serving in our very own lives. Amen. Mag-pray ta. Ginoo, sa among kinabuhi, wala kami nasayod sa ugma apan salamat Ginoo sa mga pagtulunan nga among nakuha karon sa imong pag-atiman sa mga Israelitas Ginoo. Bisan pa sa ilang pagkamakasasala, sa ilang pagbugal-bugal, sa imong mga mensahero, mga propeta, ikaw nagtugot nga sila maka-eksperyensya sa pinakapait sa ilang kinabuhi. Apan salamat Ginoo nga sa among nakatunan nga ikaw gyapon nagpabalik kanila diya sa Israel. Ug tungod niini ilang giselebrar ang imong kaayo. Ginoo among pag-ampo nga nini Iglesia Amahan sa nanglabay nga mga panahon daghami nga eksperyensyan nga mga sakit o mga kapait sa pagpadayon nini Iglesia. Nasayod kami Ginoo nga nakay katuyuan. Nakay katuyuan tungod kay kini maoy imong gitukod nining dapita. Og ang mga tawo nga nagapalibot dinhi Ginoo imong mga tinawag. Tudloi kami Ginoo. Kuasa man sila aron mahimo nga magkahiusas kaming tanan diri sa pagsimba. Ginoo nini mga membro diri sa Bulacau Grace, akong pag-ampo nga ikaw magagamit kanila diya sa ilang trabahoan, sa ilang eskwelahan, ug bisan pa sa ilang mga negosyo Ginoo. Among pag-ampo Amahan nga ikaw gayud mahimo nga sentro, unahon kanamo sa among kinabuhi, ug dili kami magpasulabi sa mga butang nga naa sa kalibutan, ug mahimo nga ma-eksperyensya namo ang kalipay sa pag-alagad kanimo o pagsimba kanimo. Salamat Ginoo sa imong pakigsulti karon kanamo. Ug salamat nga nakabaton kami Dios nga buhi, gamhanan, ug nasayod sa among kinabuhi, nagupot sa among kinabuhi. Salamat nining tanan sa ngalan ni Jesus sa among kining giampo gipasalamatan. Amen ug amen. Thank you. Salamat Pastor sa mainiton nga pulong sa Ginoo. Salamat ta sa Ginoo usab nining lain sad nga opportunity nga yung gihatag nga kita baga celebrate nining balaan nga panihapon
kani sa gi-address kani ang ngadto sa iyang mga katawan ang Dios nagsugo ug siya nagmugna niini nga ang mga katawhan niya magbuhat niini aron sa paghandom kaniya. Pusa ang makaparty ka na niini kung na si Kristo sa imong kinabuhi. Kung wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, gidiscourage ka nako sa pag-party niini. Kaning mga elemento, simple lang ni pero balaan kani atubangan sa Ginoo. O kaning tinapay, wa nagpasabot nga sa diha nga nagparty kita, gipartik na to ang lawas ni Kristo, dili kana no, kundi nagsymbolize no, ang tinapay nagsymbolize kani sa lawas ni Ginoong Hesus nga siya nasa langit minaog aron sa pagluwas sa iyang katawhan. Iyang gitugyan, iyang kinabuhi, iyang gipasan atong mga sala ug gida dito sa krus. Ug ang pulong sa Ginoo ningong kisa katong motuong midawat kaniya. Dili malaglag kun dili maong may kinabuhing dayon. Ang pulong sa Dios nagingon, ako mao ang tinapay ug ang kinabuhi. Ang mukaon dili malaglag ug kun dili may kinabuhing dayon. Ang pagpartik nini nagpasabot ka na nga magbaton kita og relasyon diha kang Ginoong Hesus. Ang kaning wine o Diyos naghulagway kani sa dugo ni Ginoong Hesus. Ug dili kani literal nga naambit na to ang dugo ni Kristo, kundi nagsymbolize kani. Nga pinagi sa dugo nga giula ni Ginoong Hesus, naangko na to ang kapasayloan sa to mga sala. Di lang kapasaylo sa sala, kundi naangko na to ang kinabuhing dayon. Husbon ko kaning Lord's Supper o sa kani ka balaan kani o sa di pa kita mo partik nini ato sang susihon atong kinabuhi nga mo partik niini. Kung unsa may mga butang nga atong nabuhat diha sa Dios ato kini itugyan kaniya. Nga nahanglan takos kita ambit siya yung nining elemento. No? Kaya ang pulong sa Ginoo, naingon diha sa 1 Corinthians, chapter 11, verse 27 hangtod sa 30, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug moinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawa ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mokaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inikaon niya sa pan ug inom gikan sa kupa, siya ang napahangtang og silot sa iyang kaugalingon. Mao'y hinungdan nga daghan kaninyo nga nagmasakiton og nagmaluyahon og daghan ang nangamatay. Apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silotan sa Dios. Ngayon kung tanan sa pagduko sa atong ulo, ato sang susihon atong kaugalingon. Kung unsa may mga butang nga atong nabuhat nga ang Dios wa nimo o nalipay sa atong kinabuhi, ato kani itugyan diha kaniya.
Amahan nga langit nun, Diyos nga gamahanan sa tanan. Nagpasalamat kami Ginoong Diyos nga ikaw minaog dinis sa yuta aron sa pagluwas ka namo. Salamat sa imong sakripisyo, sa imong pag-antos aron sa pagluwas ka namo. Salamat Lord sa dugo imong giula sa krus. Kay tungod sa dugo imong giula sa krus, naangkon namo ang kapasayloan sa sala. Salamat Lord sa imong promise nga imong gihatag ka namo kung kami mo tugyan ug mo dawat ug mo tuod kanimo, may kinabuhing tayo. Lord, among gitugyan among kinabuhi kanimo. Kung usa mang mga butang nga among nabuwat kanimo, nga diin ikaw wa ka nalipay, wa ka nahimot sa among kinabuhi, pasayloa kami Lord. Ugasa among kasing-kasing, hinloa kani pinagis dugo sa imong dugo nga imong giula dito sa cross. Lord, salamat sa imong saad. Kung kami mutugyan, kung kami mo humble, muduol dia kanimo, ug ilhon namo nga kami makasala, dagay imong pulong nga ikaw matud-anon sa paghinlo sa among mga kalapasan. Salamat Lord sa kasiguruan nga imong gihatag din kanamo nga ikaw andam sa pagdawat ug andam sa paghinlo sa among mga tanang nga kalapasan. Salamat o Lord. Ginoong Dios, panalingin kami sa pag-celebrate nini nga balaan ng pinahapon, samtang kami magpartik niini, ikaw mahimot, ikaw malipay sa among kinabuhi. Ito ang dungog himaya, amo lang ibalik di kanimo tungod lamang sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Ngayon ako si Pastor Ray ug si Pastor Nalang sa pag-distribute ni mga elemento o aton lang gunitan kay magdungan pa sa pag-inom ug sa pagkaon niini. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Jesus, amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Jesus, amazing love.
joy to honor you in all I do. I honor you, Jesus. You are my King, Jesus. You are my King, Jesus. You are my King, Jesus. You are my King. You are my King, Jesus. You are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Jesus, amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian. Mikuha sa pan o siya miingon, ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa mukaon nining maong tinapay, siya mabuhi og dili malaglag. Ug ang tinapay nga akong igahatag alang sa kinabuhi sa kalibutan, mao akong unod. Ang mukaon sa akong unod, may kinabuhing way katapusan. Ug banahon ko siya sa katapusang adlaw. Unya, nagsalamat sa si Dios, ug gipikas-pikas niyang pan, ug miingon, mao kini akong lawas, nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Dungan ta sa pagkaon. Iyon ako si Pastor Ray sa pagampo. Human sa panihapon gikuha niya ang kopa og miingon, mao kini ang kopa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag-inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kay sa matagkaon ninyo niining pan og sa matag-inom ninyo gikan niining kopa, gisagyan ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Dungan ta sa pag-inom.
Ayaw nung kasi pasunalang sa pagpasalamat. Ginong Diyos, ikaw nagsaad ka na mo, nga ikaw mo balik sa pag-ari sa kalibutan. Aron sa pagkuha sa imong mga katawan ug dalon nimo sa imong giharian. Ginong Diyos, sabtang kami nagpaabot sa imong glorious nga pagbalik. Kami nag-ampo nga ikaw padayon sa pagministry sa mong kinabuhi. Nga ikaw padayon pag-sit apart nga mo. Balaan na kami, O Lord, nga sa matag adlaw, ikaw mahimot, ikaw malipay sa mong kinabuhi. Ug samtang kami magpaabot sa imong pagbalik, dasiga kami sa pagbuhat sa imong bulaton. Hilabi na, Lord, sa pagsangyaw sa imong pulong. Ug ako dag-ampo nga ikaw panalangin namong tanan. Ug kaning giampo na mo tungod lamang sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Sa atong tithes and offering, mga igsoon, ang ako lang po sa ating pagbalik no, sa kuha na atay special offering, kininadre sa tubangan. So, para ni if kamo nga ma-extend o sa inyong pagtabang, para ni sa Bohol's family, ato si Hyacinth, ang iyang papa ron nga nasa hospital. So, kung nahan mo extend sa pagtabang, palyag lang ko og butang diri sa tubangan. Akong giawag nga tanan nga manindugta. Itong awiton and give thanks as we give our tithes and offering to our Lord God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Let us pray. Father God in heaven, we thank you so much, O Lord, for this tithes and offering. I pray, Lord God, nga kini magamit kini, Lord God, para sa imong kahimayaan, para magamit ni Lord God sa mga activities there is a church. I pray, Lord, that you will continue to bless each and one of our families, Lord God. I also pray, Lord, nga kini pong nako nga tabang, Lord God, kini nga halad Ginoo para sa Bohol family, Ginoo, nga magamit ni Lord God para sa
Papa ni Hyacinth, Lord God, sa mga hospital bills and other financial, Ginoo. Murag yun, ibalik ang tanan ng himaya para sa ngalan ni Jesus. Amen. Pabilintas pagtindog, for our response song atong awiton, ang goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Request Pastor Nalan for the closing benediction. Makamputa. Amahan nga langit nun, tinuod ikaw maayo gyud sa among mga kinabuhi. Amo kini na-experiensyahan Ginoo sa imong pagkamaayo ni adtong mga adlaw nga kami. Naa pa sa kasalanan imong gikuha kami. Ginoo ni iglesia nga kami nahimutang Ginoo among pag-ampo nga ikaw magalikay ka namo sa mga kadautan. Kung dili Ginoo ikaw magagamit sa matag usa aron ang imong pulong ug ang pagkinabuhi nga Dios nun mahimo nga among mabatunan amahan.
Daghang salamat kay Amahan. Nga ikaw nakapadayon nga nagamahigugmaon ka namo. Nagaatiman ka namo ug nagasuplagar sa among mga paginunglanon. Salamat nini Amahan. Daghang salamat nga imong presensya magauban ka namo sa among pagpanggawas nini karon. Ug karon ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili ka mo mapukan ug magatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa iyang atubangan, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kahalangdon, gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Maayong buntag sa tanan. Okay, palihog malingkod sa ta. Sa dili pa ta moadto sa ato ang second part nga program, mao ang farewell party nila ni Pastori sa iyong family. Biyaan na ta nila, no? Mato na sila ugma sa Bayawan AFC, ang ilang bagong ministry. Pila na ka oras na pamoy higayon nga maghamag nila ni Benjelin, nila Pastore. Napay time, no? Kuan. Kung ganahan mo muhamag. Sa di pa tamo ato sa atong second part sa atong program na to, mag-una tag kaon, no? Kay lisod kayo nga maghilak ta, di na taganhan mo kaon. Kaon sa ta bago manghilakay, no? O sige kanang ikuha ng mga bangko kay ang mga board nag-anda og pagkaon, mga board asa ang mga pagkaon ninyo?